Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Walking Tall. Isang gabi somewhere in Chile, a terrifying event happened sa isang department store. Ito ay sarado at na-check na din ng mga gwardya ang buong tindahan. Wala nang ibang tao ng mga oras na yon. Ngunit matapos mag-rounds ng security, dito niya naisipang tingnan ang CCTV recordings. And this is what it captured. Nakita niyo ba yon? Tignang mabuti ang escalator sa kaliwa. Sa gilid nito makikita mo ang pagdaan ng dark ghostly figure. Kapansin-pansin ang tangkad nito. Makikita mo na ang katawan nito ay halos kasing taas lang din ng poste sa department store. Sa taas nga ng figura ay tumagos na ang ulo nito sa ceiling. Sabi nga ng gwardya ay sa tagal nila sa trabaho, eto ang unang beses na may na-encounter silang ganito. Have you seen a ghost as tall as this before? Ikaw na ang bahalang humusga. Voice in the Park. Ang susunod na video ay kuha ni Nicole. Ang sabi niya kasama niya ang kanyang mga anak sa park isang araw. Binivideohan lang niya ang mga bata para sa kanilang fun memories habang naglalaro sila sa playground. Ngunit pagpunta nila sa slide, they were unaware na meron na pala silang na-videohan na kakaiba. Ito ang video. Go! Come on! Come on, go! Come on! Come on, honey! I've seen this before in the game. Habang nagpapadulas ang mga bata, malinaw mong maririnig ang boses ng isang matandang babae. Ang sabi nga nito ay, "Help! Help me." What? Go! Come on! Go! Come on! Ang nakakapagtaka, habang nasa park sila at nagvi-video, wala silang narinig na kahit anong boses ng mga oras na yun. Ngunit sa video malinaw mong maririnig to. Kung ganon, kung ano man ang boses na narinig nila sa video ay tanging sa camera lang rumihistro. Meron nga bang kaluluwa sa park na pinuntahan nila na nanghihingi ng tulong sa kanila? Unfortunately, walang location na ibinigay si Nicole, kaya hindi natin masilip ang kasaysayan ng lugar. Pero ano sa tingin nyo? Eto ba ay boses ng patay o gawa-gawa lamang? Ikaw na ang magpasya. Unknown Man. Nagre-record lang si Isabel kasama ang kanyang anak sa loob ng kanilang bahay nang may ma-videohan siyang hindi niya maipaliwanag. Playful ang videong ginagawa nila at hindi niya inaasahan na magiging nakakatakot pala ang kalalabasan nito. Dahil habang binivideohan niya ang anak niya, mayroon na palang ibang nakisama sa kanila. Panoorin. Sa likod ng bata, makikita mo ang imahe ng isang lalaki na nakaupo sa lamesa. Hindi niya kilala ang lalaki at parang relax na relax lang ito sa pagupo. Hindi niya maipaliwanag ang nangyari dahil dalawa lang sila ng anak niya ang nasa bahay nung mangyari yun. Matapos noon ay nakausap niya ang kanyang kapitbahay. At dito nga na ikwento sa kanya ng kapitbahay niya na bago sila lumipat sa bahay nila ay may lalaking nakatira doon noon na nagpakamatay sa kusina. Kung ito ang istorya ng kanilang bahay, maaari nga kayang nakunan niya ang huling sandali ng lalaki bago niya gawin ang mali. Ikaw na ang magpasya. Announcement, mga ka-Goosebumps, ako ay hihingi ng pabor sa inyo. Alam niyo naman na kumakalat na ang AI ghost videos sa mga social platforms. Bukod sa dami ng gumagawa ng mga fake videos for content, ito ay lalo pang dumami dahil sa AI technology.
At pahirap na din ang pahirap maghanap ng mga legit videos. Kaya kung may mapanood o kung may video kayo na sa tingin nyo ay legit paranormal activities, please send us an email. Sa ganitong paraan, masisigurado naming legit ang napapanood ninyo. Salamat mga ka-Goosebumps at kita-kita ulit tayo. Live stream activities. Isang paranormal investigator na kilala bilang Sana Paranormal ang nagpunta sa King's Mansion o ang former mansion ni Sybil Harris King noong November 4 ngayong taon sa Tarrytown House Estate, New York. Pinaniniwalaan ng mga tao doon na ang mismong mansion na ito ay pinagmumultuhan ni Sybil Harris King at kilala nga ang lugar bilang haunted place. Ang Room 293 nga daw ang pinaka-haunted sa lahat dahil dito makikita mo ang kaluluwa niya. Habang nag-iimbestiga si John sa balcony sa labas ng Room 293, bigla siyang na-interrupt sa kinukwento niya nang may sabihin ang app na ginagamit niya for ghost hunting. Surrounded by major rivers and oceans. Okay, just said Sybil's at the door. Again. It just said she's at the door again. I guarantee if I go up and what the hell was that in there? Dude, did I just see something by the bathroom? Or was that some weird glare because I'm looking through the pane glass? We need 90K in an hour. Oh, but my friends, we haven't even tried yet because we've needed that this entire time. We haven't even tried yet, yo. Ang sabi nga ng app, Sybil's at the door. At paglingon niya sa loob ng kwarto, makikita mo ang shadow figure sa loob ng banyo. For the context, mag-isa lang si John noong gabi nang mag-imbestiga siya sa Haunted Room 293 at siya lang mismo ang nasa loob ng kwarto ng mga oras na yon. Makikita mo ang anino na nagpabago-bago pa ng pwesto. Matagal din itong nanatili sa lugar na yon at parang aware nga siya sa presence ni John sa balcony. Maya-maya pa ay unti-unti na itong naglaho sa kaliwa hanggang sa hindi mo na nga ito makita. Ang galing ng app na ginamit niya kasi na-detect nito ang mismong lugar ng espiritu nung gabi na yon. So, sa tingin niyo ba ay na-videohan niya talaga ang kaluluwa ni Sybil nung gabi na yon? Is she still roaming in the mansion hanggang ngayon? O ito ay isang elaborate hoax lang? Ikaw na ang humusga. Played by a spirit. Ang videong ito ay posted sa account ni Marisa. Siya ay isang content creator na nagpa-post lang ng mga random stuff sa TikTok. Isang beses pinakiusapan niya ang kapatid niya na bantayan muna ang mga alaga niyang aso dahil lalabas siya kasama ang isang kaibigan at girlfriend. Habang nasa restaurant siya, tinawagan siya ng kapatid niya, sumisigaw at takot na takot. Kaya ang ginawa niya ay nagmamadali siyang umuwi pero naihatid muna niya pauwi ang kasama niya nung gabi na yon. Pagdating niya sa bahay, ito ang kanyang nadatnan. Relax! Oh, there's a fucking kid upstairs, I'm not joking! What do you mean? I was down there with them, you can see that camera, there's like, I heard it twice. Like what? I kept laughing. Okay, relax. I literally looked back, and I ignored it, then it happened again, and I got up and started freaking out. You can see that camera. Okay, relax. No, I just left them here at the store. no, there's a kid upstairs laughing. It's my ass and why it's there. Dude. Upstairs? Yes, the style is just like a kid, like a high-pitched voice. Twice. You literally see me look at the thing twice, and then I felt TV, but it wasn't. Why it's not here? Oh my, dude, I just rushed and left them there. Pagbukas niya ng pinto, makikita mo ang kapatid niyang nakatayo lang malapit sa pinto. Takot na takot at sinasabi niyang may narinig siyang boses ng bata sa taas ng bahay. Ang hindi alam ni Marisa, makakapture din niya ang boses ng bata na tumakot sa kapatid niya.
Paglakad niya malapit sa sofa, maririnig mo ang boses ng bata na tumatawa. Hindi lang isang beses niya tong makunan dahil matapos lang ng ilang sandali. Paglapit niya sa hagdan, muling maririnig ang boses. Why it's not here? Not here. Not here. Is the spirit of a child targeting her sister that night? Dahil sa nangyari, they decided na imbestagahan ang upstairs floor pero wala naman silang nakita. Dito nga napagpasyahan ni Marisa na tignan na din ang attic. Kaya tinape niya ang cellphone sa walis at itinaas sa loob ng attic. At eto ang kanyang nakunan. You gonna grab it? Wish my phone didn't drop up there. No one's going to get it. It's a whole other mission to get my phone out, I'm telling you right now. Because I'm not leaving my phone up there. Like they're charcoal. Really? Yeah, just those. Those are two. But it's like feathered almost. Like it's weird. But it's weird. Nang itaas nila ang cellphone sa loob ng attic, makikita mo na ang gray box sa dulo nito at ito ay may salamin sa harap. Nang iikot niya ang cellphone, makikita ang parang mukha ng bata na lumitaw sa salamin. Makikita mo ang mga mata nito pati na din ang hugis ng mukha nito. Ang nakakapagtaka, nang iikot niya muli ang cellphone, ang imahe sa salamin ay nawala na. Ang nakita ba nila sa salamin sa loob ng attic ay ang parehong espiritu ng bata na narinig ding rumihistro sa video nung gabing naiwang mag-isa doon ng kapatid niya? Kung ganoon, sino kaya ang bata na ito at bakit ito nagsimulang magparamdam nung nasa bahay ang kapatid ni Marisa? Ito ba ay totoo o gawa-gawa lang? Katulad ng lagi kong sinasabi mga ka-Goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.